Hi everyone, this is Cece and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga semi-rare succulents na nabili natin from Juselsan. So let's have a little recap kung ano na yung itsura nila or kamusta na sila. So yung semi-rare succulents na binili ko from Juselsan, Cactolens, most of them is Mafarina. We have here the Heart Delight, the Beyonce, the Prolifica, and this one is yung mga baby ng Lemon Rose. We also have here the Monstrous Harry Watson. Tapos sineparate ko yung two babies niya. We also have here Snow Bunny, the Pudgy, and the Pink Floyd. Beside it, we have the path of the variegated blood moon, and as you can see, the leaf propagation has been successful kasi may bibi na lumabas na pero wala pa akong masyadong nakikitang roots. There are two paths of variegated blood moon. This is the other one. And this one is the variegated nodulosa. So, okay naman sila. The leaves is so shiny kaya lang medyo nawawala na yung variegation kasi kulang ng sunlight. On this area sa long white working table ko, they only get 1 to 2 hours of sunlight. Tapos hindi pa direct sunlight yun kasi nasa garage area nga so may bubong. So ito naman yung variegated Mebina. So nawawala na rin yung pagiging colorful na. Pero next week, I will put them on their places na kung saan makakakuha na sila ng enough sunlight. Most of them will go to the veranda area except for the variegated one that will stay here in the garage area. Pero mas makakakuha sila ng full sun or direct sunlight dun sa paglalagyan ko. So, ito na yung mga Mafafarina. So, magkakamukha sila. So, yung label kasi is nasa gilid. So, hindi ko makita. Ayoko mag-mention ng name. Baka kasi magkamali. But this one is the Awayuki. This one is the White Lotus. So, ang ganda, no? Pag perfect yung parina. Ang linis tignan. And this is the mother plant nung lemon rose. So, it's a free from the seller. Thank you, Miss Hazel, for this one. This one is also free, the Aquarius. So, ayan silang lahat. Dito lang sila sa long white table na working table ko kung saan ako nagpapat, repot, at nag-unbox ng mga succulent and cacti. So, for today's video, I'm going to show you also kung paano ko sila imo-moist. So, after a month, ngayon ko lang sila imo-moist. So, let's use this special gift from our whitey friend, Mitch. Please do subscribe to her channel, Everything Nice at Mitch, Succulent Love. And please do subscribe also to the other channel of my another friend, Jeremy Hermano. So, they both have succulents and cacti. So, right now, pinapakita ko sa inyo kung paano ko i-moist. So, I'm targeting the root part ng mga succulents. So, ayan, pinapakita ko din sa inyo right now yung roots na meron yung mga succulent na to. So, target to moist ko talaga is yung root part nga. So, kaya sa may gitna ako nagwa-water. Yan, pakita ko sa inyo yung isang succulent na madami na talagang roots and mahaba na. So, tanggalan ko na rin siya ng dried leaves bago ko ibalik.
Ang minomoist ko kasi yung root part para makainom kagad yung succulent kasi marami na akong dried leaves na nakuha. So, hindi lang ako ngayon nagtanggal ng dried leaves. Almost every day, if I have time, nagtatanggal ako ng dried leaves pag napapadaan ako dito sa may garahe. So, ayan, ganyan lang. So, moist lang, kaya konti lang. Iba ang dileg sa moisting. Pag dilig, talagang full water sila. So, pag moisting, paiinumin lang natin sila ng konti. So, this is the first time after a month nga na imo-moist ko sila kasi mataas ang aming humidity dito. So, nakakako sila ng morning dew. Pero napansin ko kasi na dumadami na yung mga dried leaves na nakukuha ko. Kaya, nag-decide na ako na i-moist sila today. And beside, magda-dry up din naman kagad kasi masisikatan sila ng konting araw or indirect sunlight dito ngayon. So, time check, when I started doing the moisting is around 7 o'clock in the morning. So, kung nakikita nyo sa video, nasisinaga na sila ng araw. Pero nawawala kasi laging ganito ang weather sa amin, makulimlim, tapos mamaya uulan. So, make sure lang guys na pag mag-moist kayo or magdidili kayo, magtanggal muna kayo ng dried leaves bago kayo mag-moist or mag-delete kasi pag nabasa yung bulok na dahon o yung dried leaves, pwede silang pagmulan ng pagkakaroon ng pest. So, we're done na with the big pot. So, let's go to the small pots. So, mas madaling buhatin yung mga small pot, kaya mas mabilis ko silang na-moist. Most of them have already roots, kaya pwede na natin silang i-moist. Actually, meron na sila lahat. Roots, yung iba konti, yung iba makapal. So, kaya confident na akong enough na i-moist sila. Usually kasi pag nagmo-moist ako is after 15 days, lalo na pag summer kasi madali nga silang mag-dry kasi it's mainit. But now kasi bare months, medyo malamig sa umaga and sa gabi. Tapos ulan pa ng ulan, makulimlim, kaya after a month ako bago nag-moist sa kanila. At saka semi-rare sila, so medyo masaselan sila. Kaya kailangan nating mag-ingat kasi medyo pricey sila. So, ito yung mga dried leaves na nakuha ko. So, ngayon lang yan. Yung sa araw-araw pa, 'di ba? Tapos, ito naman yung isang cream tea na inaprot ko kasi parang magsistem rot siya and then nagmash yung mga leaves niya. Right now, nag-produce siya ng baby. Tapos, tignan niyo yung stem niya, hindi na ganun kaganda. So, yan. Ganyan lang siya hanggang ngayon. Wala pa siyang root. 1 month na siyang nakaganyan dyan. So, hinahayaan ko lang dyan. Kasi yung West Rainbow ko kasi, ginanyan ko din. Inaprot ko. Pero after a month, marami na siyang root. So, ngayon, nakapat na siya. So, nilalagay ko lang siya dyan. Nakatago lang siya dyan sa may isang tabi ng long white table ko. And then, hihintayin natin siya magka-roots bago natin siya ipat. So, before we end this video, i-flex ko lang dito sa front yard ko yung super lush ko na dancing lady. It's one of a kind ng orchid na hindi maselan. And I really love the flower of this dancing lady because it's color yellow. I also have yellow dendrobium flowers here. Yung isa light yellow, yung isa medyo dark yellow. So, 3 flowers sila. So, nandito lang sila sa driftwood. So, ang kapal-kapal na hindi ko na alam kung saan sila ililipat kasi wala na rin akong driftwood. Eh, siguro pwede sa pot, kaya lang. So, ayan yung weather namin makulimlim. So, iting view sa labas ng gate. So, ayan, kita sila dyan. So, yung
time ko sa succulents kulang pa, tapos may orchids pa ako, no? Tsaka mga ornamental plants. Hindi ko na alam kung paano pagkakasyahin yung oras ko para sa lahat ng halaman dito sa garden. Pero ganun talaga pag plant lover ka. Tapos dito naman tayo sa gilid ng aming garden. So, ito medyo magulo. Pero in spite of magulo siya, napakadaming flower ng aking orchids dito. Most of them is dendrobium orchid and dancing lady. So, ayan. Yung ibang flower dito na flex ko na a month ago. So, buhay pa sila. Kasi hindi sila pinaglaruan ng birds. Napaka-unique ng color. It's blue and white. So, rare actually na makakita ng dendrobium na may blue color. So, ito may dancing lady pa tayo dito. So, napakasipag mamulaklak ng dancing lady all year round. So, I also have this violet and white. Ito, 1 month pa to. Tignan mo, yung lower flower niya nag-dry up na. Pero yung nasa taas, buhay pa din. So, napakatagal ng life ng mga flower ng mga orchids. Kaya maraming nagko-collect ng orchids. Shout out nga pala kay Sis Fe and kay Sis Lynn. Yan. Ito yung mga orchids ko, mga sis. So, ito naman yung combination of violet, white, and yellow sa kanyang flower. Dito sa may taas, may nag-bloom din na violet and white naman. So, hindi pa siya full bloom. Yung lower flower bud lang yung nag-bloom. So, expect natin na mag-bloom din ito kung hindi sila kakainin o paglalaroan ng ating mga housebird. So, this orchid naman, nasa light violet and white. So, ang ganda, diba? Tapos, may nakita akong frog, kaya napa-attract ako. Kasi takot talaga ako sa frog. As in, talagang super duper takot ako. And then, so, sinom ko na lang para makita nyo up close. Kasi ayokong lumapit, guys. Ayan. Zoom na lang natin. So, it's a yellow na may violet and purple. So, ang galing, no? Ang ganda ng kulay niya. Actually, dalawang flower kasi yon. So, yung isa yellow, yung isa purple and white na may violet. So, kamustahin naman natin ang ating yellow bird. Hello, yellow bird. So, ayan lang siya. Diyan lang siya magsa. Dati may kasama to kasi lovebird niya, diba? They goes in pair. Namatay. So, nung nilagyan ko siya ng kasama, inaway naman niya. So, siguro ayaw na niya ng partner. So, hindi ko na siya binilhan. So, kaya mag-isa lang siya dyan. Laki-laki ng kanyang cage. Pero happy siya dyan. So, ito naman ang aming calachuchi na napakabango. Kaya mabango dito sa side ng garden na to. It's because of this flower. So, that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.